Hello, magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan ko. So, meron tayong mga ano 'no, mga post na pinorward sa atin. Unahin natin 'tong Philippine Looper. Ano 'to? Philippine Looper Mayweather strategy. So, makikipag-boxing siya 'no, nakahanda na si Philippine Looper para sa kanyang boxing match kontra kay Bad Boy ng Cebu bukas ng gabi, 7 p.m. Ayon sa kanyang coach ay maganda ang pinapakitang boxing skills ni Looper, lalo na't punong-puno ito ng stamina dahil na rin sa kanyang paglalakad. Oo nga 'no, 'di ba? Sa ngayon ay lubos nilang pinag-iigihan ang matinding depensa ni Looper upang pagurin si Cebu Bad Boy at makapag-deliver ng ng haymaker o solid punch para mapatulog at tuluyan ng tawaging baby ng Cebu si Bad. Yan umano ang naging fight strategy ala Mayweather. Pwede niyong tawanan pero sa huli, sa mata ng mga judges ay siya pa rin ang panalo. Pero ano ha, I mean, maalam na siyang maglaro ng social media, ano? 'Di ba? Binibigay niya yung gusto rin ng mga tao eh. To be fair naman, hindi niya naman tinanggihan yung hamon sa kanya ng bad boy ng Cebu. 'Di ba? Binibigay niya yung gusto. Medyo ano siya eh, kumbaga, hindi palaban yung term eh. Palapatol din. Kasi unang-una, ano eh, medyo pangit na yung image niya, kailangan niya i-redeem eh, no? Diba? Nang dahil lang doon sa Negros. Kasi sometimes, no, yung kasikatan kasi ang lumalason. Sa totoo lang, likable naman siya eh. Likable siya na karakter. Yung parang, siguro ko naging humble lang siya or something. Susuportahan ito ng mga tao eh. Kasi ang gustong-gusto ng mga tao kasi underdog. Hindi ka pwedeng, ayaw ng tao na makita ka nagyayabang or na yung parang ikaw yung maangas. Para gustuhin ka ng tao, dapat underdog ka. Yung ikaw yung inaapi-api, 'di ba? Yun ang gusto ng tao. Yun ang malaking pagkakamali ni Philippine Looper eh. Nag-ano siya eh. Kumbaga iniyak niya agad sa social media yung nangyari sa Negros. 'Di ba? Kasi syempre, kasi ikaw pag sa totoo lang, yung kasikatan kasi ang mahirap ano eh, mahirap kontrolin eh. Kasi may mga time na akala mo sikat na sikat ka na, pero sa ibang tao hindi ka naman kilala. I mean, sino ka ba? Kahit ako hindi ko naman siya kilala nun, pero siyempre, sa buhay niya habang naglalakad siya, siguro nakikita niya, marami nagpapapicture sa kanya, no? Parang akala niya tuloy, lahat ng tao kilala siya. At from there, kailangan siyang bigyan ng importansya always. Kaya pagka halimbawa kayo dito sa social media, pagka sumisikat kayo, ay nagkakaroon kayo ng following, kailangan naka-ano pa rin kayo eh, naka-reality check pa rin kayo eh. Ako ba talaga, kalibel ko na ba sino ba ang mga sikat? Kalibel ko na ba si Manny Pacquiao? Diba? Kalibel ko na ba si Shubi Entrata? Si Main Mendoza? Para mag-attitude ako ng ganito? Putya yung mga sikat na yon hindi naman ganun ka ano eh. 'Di ba? Hindi naman ganun kasikat eh. Kaya yan dito kasi dito sa social media instant ang pagiging sikat dito. Hindi katulad nung panahon nila noon. Ang pinaka alam kong huling generation na talagang yung sumikat, panahon ni Sarah Geronimo eh. Kasi yung after ni Sarah Geronimo kasi biglang ipinanganak na yung internet. 'Di ba? Nagkakaroon na ng Friendster, ng medyo nagiging artificial na yung pagiging sikat ng tao. Hanggang sa dumating yung 2015, start ng 2015 madali nang sumikat noon kasi may social media na eh.
Puwede ka na mag-viral, eh, ng walang tulong ng mainstream media. Instant na, instant ang sikat, instant din ang yabang, instant din ang bagsak, 'di ba? 'Yun lang naman ang anohin natin. Pero let's see ano ba magiging resulta nito, itong laban niya. Kasi sa'kin, manalo man siya o matalo, feeling ko hindi na siya makaka-recruit. Mas maganda sana kung manalo siya at least kahit papaano medyo makaka-redeem siya ng konti. Pero yung ginawa niya, mukhang, hindi na depende tingnan natin. Ayoko muna magsalita. O next issue. So kahapon 'di ba, na napag-usapan natin yung kay AJ Rabal, yung pagkakaroon niya. Nalilito ako dun kay AJ Rabal at Angelica Kang. Anyway, 'di ba si AJ Rabal ay meron daw silang anak ni Aljur, 3 na. So ang dating asawa ni Aljur ay si Kylie Padilla. Putya, ba't niya pinagpalit 'to? Ang ganda-ganda nito, eh. 'Di ba? Ang ganda-ganda nito ni Kylie Padilla, eh. Sabi gano'n ni Kylie Padilla daw, ito lang comment ko para matapos na. Matagal ko na pong alam, pero siyempre, inuna po namin ang kapakanan ng mga bata. Sobrang close sila at yung pinaka-importante, happy that now, di na kailangan magtago. Proud of you. Peace all around. Sana matapos na drama. So, ibig sabihin, alam na nila noon pa talaga. Na siguro baka makaapekto sa karir, Di ba? Sabi ni Senyora, tapos nilihim niyo sa amin, ay di pala ako kamag-anak na dala lang. Kasi katulad ng sinabi ko kahapon, napaka-big deal naman kasi kung may anak o. Pagdating sa showbiz kasi, yung personal life mo, isa sa kinukonsume din ng mga fans yun, or ng mga tao. Kasi sa sobrang likable ka, kung artista ka, beyond sa movie ang business ng tao sa'yo. At given na yan, siyempre, pwede sila mag-ask ng privacy, pero dapat alam mo yan bago ka pumasok sa pagiging artista, na alam mo din na lahat ng kabulukan mo ikakalkalin talaga yan. Given yan, eh. Isa yan sa mga side effect ng pagiging artista, eh. Kahit din naman sa Hollywood nangyayari yan, 'di ba? Na kakalkalin, lalo na pag sikat ka, kakalkalin ang buhay mo. Pero in reality kasi, ang importante pa rin yung produkto ng ng work mo, eh. Kung magaling ka bang artista, naging effective ba yung role mo? Kasi dito lang, sa totoo lang, wait lang ha, dito lang sa Pilipinas talaga na wala silang pakialam sa talent. Basta as long as na mahal ka ng tao, para sa kanila magiging effective na artista ka na. For example, Manny Pacquiao. 'Di ba? Nung mga unang part na na si Manny Pacquiao ay mahal na mga tao dahil lagi nga nananalo sa boxing, sikat. Bigla mong oopera na magkaroon ng pelikula. Ba't gano'n ang mga Pinoy, Pati si Luisito Espinosa din, ganyan din, eh. Basta mahal ka ng tao, medyo naging effective lang ng konti. Nakita ko si Onyok Velasco na naging komedyante. Pero the rest, yung gagawan mo ng pelikula dahil, alam mo yun, na hindi naman talaga puhunan yung talent. Dito lang sa Pilipinas nangyayari yun, eh. Na maging artista ang basketball player dahil lang sikat, pera-pera para makapitalize yung mga fans na napanoorin yung movie. 'Di ba? Kahit wala naman talent, kung mapapanood niyo yung movie ni Luisito Espinosa, yung boxer, parang robot magsalita, inano nila. Talagang sa Pilipinas, pera-pera pagdating sa showbiz, eh. Anyway. Tapos dito rin sa Pilipinas yung namamana yung yung pagiging artista.
Nepotism eh, porket anak ni Zoren Legaspi, nila, yan, si Kylie. To be fair naman, yung pag-a-acting kasi, ano eh, natututunan naman kasi talaga yan eh. Siguro bago sumalang itong mga to, nag-training naman ito siguro. Kaya nung sinalang sila, kahit pa sabihin mong anak sila ng artista, medyo polish na. Pero kung ikaw ay boksingero or ano, tapos bigla kang gagawing artista. To be fair ha, ito, to be fair. Yung mga unang movie ni Manny Pacquiao nun, di ba, uso pa yung mga action nun, ano? Bano talaga siyang umarte nun. Pero lumitaw yung ah lumitaw yung galing ni Manny Pacquiao umakting sa movie niya na Wapakman. Siguro dahil sa sobrang tagal niya sa showbiz, no? Na medyo nahasa na yung skills niya. Kasi ang pag-acting natututunan naman yan eh. 'Di ba? Hindi yan katulad ng na yung kasi may mga talent na bagamat natututunan ano, pero kailangan ano eh, nasa DNA mo eh. Tama ba ako? Katulad ng pagdo-drawing, 'di ba? May mga magagaling talaga mag-drawing eh. Na kahit mag-aral yung iba, hindi nila matututunan yung galing mag-drawing. Kasi may kaklase ako nung dati, sobrang galing talaga niya mag-drawing. As in realistic yung drawing niya. Eh, hindi naman siya nag-aral nun. Di ba talagang may talent na ganun, pero yung acting kasi isa yan sa natututunan. Di ba? Anyway, proceed tayo. Ano na naman to? For awareness, after 30 minutes dumating at makaupo ang ating customers, may napansin kaming hindi normal sa table nila. Ano yun? Babuksan, asan yung binalot niyo? Kayo ka. Kayo ka. Huwag kasi ganun, Tol. Tingnan mo yan, oh. Ay, busin na ba kaya? Ano? Wait. Basahin ko nga to. For awareness, after 30 minutes dumating at makaupo ang ating customers ay may napansin kaming hindi normal sa table nila until we discover na yung mga karne na niluluto nila inilalagay pala nila sa bag ni Kuya. We decided na kausapin na sila dahil sa halagang 199 pesos unlimited samgyupsal buffet ay malinaw na pang-aabuso at panlalamang. Nagte-take out! Wag naman ganon. Babuksan, asan yung binalot? Kasi kaya nga ang purpose nga niyan ano, yung samgyup na yan, ang purpose niyan, yung hangga't makakaya mo doon nakainin. Kasi may charge yan pag hindi mo nakaya eh. Kaya Diyos ko naman mga taong Diyos ko naman kuya. Ano ba? Galawang PG to eh. Kayo ka. Kayo ka. Huwag kasi ganun, Tol. Tingnan mo yan, oh. Ay, busin na ba kaya? Dami men oh. Binabalot nila. 199 lang sir yung kakainin nyo. Huwag nyo na po ibag. Dito, cut nyo na sila. Cut nyo na. Tapos ikunin yung pangalan nila. Iban nyo na rito. Sir, tama na po yan. Hindi po maganda yung ginagawa nyo. Teka, saan ka ba, Toy? Saan? Yan. Hindi po kasi gano'n, sir. Hindi po, Ito po, naka-plastic po. Kaya nga, Oo nga yan. pinaplastic nyo po yung mga item Magabayad na- naman po kami. Kahit na may rules kasi na ano na yan ay para i-dine in yan, hindi para ibalot. Ano ba? Katwiran talaga ng squammy minsan. No? Nagbabayad naman po kami eh. Di ba? Come on. Kasi considered as leftover ito eh. Kung hindi nyo kayang kainin. Panlalamang po yung ginagawa nyo sa amin. Sana po, pag hindi po kayo abutin, huwag nyo pong kukunin. Ito nyo, kung hindi namin kayo nakita, binabag nyo na yung cut nyo na sila, cut nyo. Ito na yung pangalan ba nyo na sila. Huwag lang gagawin niya. Kasama ko yung yan. Dito lang natin yung magnaw.
Hindi nga pag nanakaw yung ginagawa mo. Eh ano bang tawag doon? Pag kumukuha ka ng bagay na hindi naman iyo. 199, ipabagyo ka. Laos na yung modus na yan, Koy. Laos na yan. Ganito na lang, magkano yung ano nila, magkano yung bill nila? 1388 po, sir. 1388 po. Makinig ka sa akin ha. Una po dito ha. Sinasabi ko sa'yo, huwag mo ako susubukan ha. Apo boss. Balik mo akong style na ng style mo ha. Pagbayarin mo sila ng bill nila, tapos yung overcharge nila, huwag mo na i-charge. Pero mangako ka sa akin na hindi mo ito gagawin ha. Ikaw mag-isip ka, yung jowa mo ganyan ang ginagawa, kung sasama ka pa dyan, napapahiya. Oo nga naman. Di ba? Ngayon pa lang mag-isip na kayo, ay mag-isip ka na ate. Tamo, napahiya ka pa ngayon. Bago mo tayo po. Opo boss. Hindi na po talaga makausap po ba? Ilan taon ka na? 18. Isipin mo. Wala pa kayong anak. Paano pag nagkaanak kayo, ganyan ang gagawin mo? Pangit yun ha. Huwag mo nang huwag mo nang i-charge yung mga leftover nila, yung mga binalot nila sa bag. Huwag mo na i-charge ko. Okay lang po kayo. Hindi na. Kaya nyo nga ginagawa yan kasi kapos kayo eh, di ba? Huwag mo na lang uulitin. Bait pa rin yung may-ari. Pero kung ako, i-charge ko yun eh. Sa bagay, siguro ang pinaka-parusa niya na doon, yung video na ganito, no? Na magsilbing awareness sa mga tao. Ano ba yan? Napapansin ko yan eh, no? Hanggat may opportunity talaga sometimes yung ibang mga squammy. Pag may opportunity ganyan na ano ba, first time ba na makakain sa unlimited? Parang sa totoo lang, walang ano doon eh, walang practicality doon eh. Yung ibabalot mo yon. Tapos sobrang dami pa. Pag uwi mo ba, mauubos mo ba lahat yon? Kung titingnan nyo, ang dami nito, men, oh. Ibig sabihin, tinan mo ha, luto na ito eh. Ang tawag doon, pag plastic nyo po yung mga nila. Tinan mo ha. Ayan oh, pucha, luto na ito eh. Ibig sabihin, ang dami nito oh. Hindi mo na makakain yan sa bahay nyo. Tapos Maliban na lang kung may 10 kayong anak. Or 10 kapatid, no? Pero pangalan nila, iba. parang nakakahiya naman yan, men. Kasi yung mga ganyang establishment kasi ay para dyan lang sa loob talaga. Hindi yan para, para i-take out. Nakakahiya naman. Alam mo yung pag may opportunity talaga ang Pinoy, no? Na makaisa. Hindi nila matitiis. O next, last video, ano ba ito? Ganda nga po kay Kuya Dagap ng Santa Maria, Pangasinan. Ito po yung gamit mo na gusto po masubukan. Kaya subukan Ano to? Yung agima. Parang kilala ko to eh. po natin sa buhay na manok. Sa buhay na manok po ulit natin susubukan. Saka natin. Yung agimat-agimat. Ewan ko, may mga tao na yung babarilin nila yung manok dahil lalagyan nila ng agimat. Ba't sa manok pa? Kasi ako lang ha. Wait lang. Dating ginagawa para po sa sa pagpapaano ng mga malalakit ng mga manok, mga buhay na manok. Ginagawa po namin to is para po pagpapatunay. Yan po kung makikita nyo po. Ako ha, wait lang ha. Para patunayan na effective yung agimat mo, mamamaril ka ng manok. 'Di ba? Wag na natin play to kasi baka mamaya pa ako sa YouTube eh. Animal cruelty yan eh. 'Di ba? Para mapatunayan na effective. Kung ganun din lang, bakit at tiwalang-tiwala ka doon, ba't idadamay mo pa yung manok, edi sarili mo na lang? 'Di ba? Bakit hindi na lang sarili nyo na lang yung ipabaril nyo? Para talagang idadamay nyo pa yung manok na walang ka... Tingnan nga natin ano naging-resulta niyan. Doon pa lang sa ano lang na yon, sa test lang na yon, kagaguhan na eh. Sa totoo lang eh. Sige, tingnan mo.
Hindi po natin ginagawa to para lamang po manakit na manakit, pagpapatunay lamang po ng Kahit na, kung totoong pagpapatunay, dapat sa sarili mo ikabit at ikaw yung magpabaril. Total, kiniklaim mo naman, hindi ka naman maaano diyan, 'di ba? Hindi ka naman masasaktan. So, anong point bakit kailangan manok pa yung gamitin? Anyway, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.